Jesus is a unique person. Hypostatic union. 100% God, 100% man. Alam po ba ninyo, ang dahilan ng kanyang pagparito? Alam naman natin, to die for our sins. Pero laliman naman natin, i-magnify natin yung katotohanan ng kanyang pagparito para tayo ay tubusin sa mga liko at mga walang katuturan nating pamumuhay dati bilang mga taong makasalanan. All were born sinners. Walang matuwid. Wala kahit isa. Ang Diyos ay galit sa kasalanan. Amen. At ang tao, kailanman, hindi maaabot ang Diyos. Mga tao gumagawa ng paraan to reach God, religion. You know what? In Greek, ang religion ay religare, meaning people are trying to reach God. Mga tao pinipilit abutin ng Diyos. Ngunit, laging bigo, sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Lahat ng tao palalo, lahat ng tao mayabang, may kayabangan. Sige, sabihin yung hindi. Okay, sample. Pag kayo ay magpapalitrato, group picture. Sa group picture, kapag ka nag-group picture kayo at dumating na yung litrato, titignan nyo yung litrato. Tama? Sino ang una ninyong titignan? Siyempre yung sarili ninyo. Tama o hindi? True. Lahat ng tao may pride. Lahat ng tao mayabang. Yan ang bunga ng ating connection kay Adan at Eva, na ating unang mga magulang. Tinatawag na fall of man. Kaya itong world na ito, fallen world, ang kasalanan, halo-halo, hawa-hawa. Amen. Again, sabi ko po kanina, hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Sa kabila ng kanyang effort na abutin ng Diyos, mananatili siya sa kanyang abang kalagayan o bagsak na kalagayan sa mata ng Diyos na lumikha ng buong langit at lupa. Amen? So walang pag-asa kung titignan mo on the natural. Amen? Pero may nakalagay po sa Biblia, ang hindi kayang gawin ng tao ay ginawa na mismo ng Diyos. Ano yun? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, born of a woman, born under the law. Pasok tayo ngayon sa ating topic. Hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Correct. Nagrehilyo ng tao, religare, pero nananatili pa rin ang abang kalagayan ng bagsak na kalagayan sa harapan ng mabuti at makapangyarihan Diyos. Kaya ang solusyon, yung hindi kaya natin gawin, yung hindi kaya gawin ng tao, ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Hep, hep, hep. Hindi katulad ng ordinaryong pagtatalik ng babae at lalaki. Alam naman natin ang on the natural, tayong lahat ay bunga ng pagtatalik ng ating mga magulang. Amen? Wala naman sigurong malisyoso ang isip, mga Kristyano na po tayo, no? Sometimes may makailangan tayong pakawalan ng mga terminologies para maibigay ko ng maayos kung ano yung gusto kong sabihin sa topic. Yung sustansya ng topic natin o ng mensaheng ito. Hindi po siya bunga ng pagtatalik ni Jose at ni Maria. Oo, nagtalik si Jose at si Maria. Nagkaroon sila ng mga anak later on. But, doon sa case ng Panginoong Hesukristo, wala. Amen? Doon sa case ng Panginoong Hesukristo, walang naganap na sexual intercourse between Joseph and Mary. Sila po ay mga taong tinatawag na mga devoted sa kanilang religion na Judaismo. Sila po ay mga Hudyo. Mary was a 14-year-old girl from Nazareth. Joseph ay matanda kay Mary ng 25 years, sabi nila.
At si Joseph, kung si Mary ay 14, Joseph might be around 40. Amen? Siguro nasa ganyang edad na 40. So basta ang edad 25 years ang agwat ayon sa mga ilang nag-aral nito. Mas may edad si Jose. Amen. Kasi nung araw nirereto ang mga babae sa lalaki. At ang mga magulang ng mga Hudyong babae ang pipili ng mapapangasawa ng kanilang mga anak upang mailagay sa sekuridad, sa secure na kalagayan ang kanilang anak na babae. Sino ba naman ang hindi may gusto ng ganoon? Diba? So maski bata pa lang yung babae, nirereto na. Amen? Kaya nung pwede na si Maria na lumagay sa tahimik, diba? Siya ay po ay, kumbaga, in-engage kay Joseph. Pero may nangyari po eh. Siguro, napipicture ko po kasi siguro nagtanghalian si Maria, tapos may nakita siyang anghel, si Gabriel. Sabi niya, Maria, pinagpala ka sa lahat ng babae, which is true. Which is true, ha? Kasi totoo po yung statement ni Angel Gabriel, sa lahat ng babae, siya ang pinili para dalhin yung binhi. Yun yung anak ng Diyos. Amen? Correct. Dalhin yung mismong Diyos na makapangyarihan sa lahat, magiging tao. Amen. Maria, huwag kang matakot ka ni Gabriel. Ako si Gabriel, pinadala ako ng Diyos Ama upang sabihin sa iyo na manganganak ka at papangalanan mo siyang Jesus. You know what? Ang ibig sabihin ng Jesus ay salvation. Jesus, what a beautiful name. Di ba? Walang katulad na name. I'm so in love with that name sapagkat siyang nagligtas sa akin sa mga kasalanan ko. Nagkakamali pa rin ako, pero yes, I'm saved forever because of the blood of Jesus Christ. Yan po yung baby na yan. Nang sabihin ni Mary na, be it done unto me according to your word. Alam niyo nangyari, nilukuban na siya ng banal na espiritu. Nandun na yung baby sa tiyan niya. That very moment nang tanggapin niya ito. Alam niyo kung bakit? Kung tatanggi naman si Maria hahanap ng iba ang Diyos. Pero hindi, nakatalaga talaga si Maria doon. Pero sana tingnan natin si Maria na hanggang doon lang ang role niya. Si Mary ay kapatid din natin sa Lord. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa pedestal na ipantay mo kay Jesus. Hindi po pwede. Jesus alone is the Savior. Kumbaga, sa regalo, kung nakatanggap pa ng regalo sa iyong kaarawan, si Mary yung balot. Pero mahalaga yung nasa loob. Pero ginamit pa rin yung balot, di ba? Correct. Sabi ni Mary, doon sa kanyang Magnificat, Blessed is the Lord, my God, my Savior. Ibig sabihin si Mary nangangailangan din ng Savior. Amen. So, ayan po ang ibig sabihin niyan. That's why, yes, yung baby, hindi pa baby, pa lang, ipinunla pa lang sa kanyang tiyan ng Holy Spirit. Nandoon na. Kaya masalimuot pong talaga. Kasi pag ikaw ay nahuli sa Israel during that time, batang-bata ka, nagdadalang tao ka, walang ama, abay papatayin ka, pabatuhin ka. Yan ang nakalagay sa law ng mga Hudyo. Pero sabi ni Mary, be it done unto me according to your word. Alam ni Mary, hindi siya papabayaan ng Panginoon. Dahil yung dinadala niya, yun, anak ng Diyos. Pero nakita ni Joseph, kasi si Mary dumalaw kila Elizabeth na kanyang pinsan na-discover din niya nagdadalang tao kay John the Baptist ng 6 months. So matanda si John the Baptist ng 6 months kay Lord Jesus. Correct? Kung pag-uusapan ng edad bilang tao. Si Jesus bilang Diyos, walang edad yan. Forever yan. Alpha at Omega yan eh. Pero naging tao siya, naging baby siya. Diba? Mas matanda si John the Baptist ng 6 months. Amen? Kesa kay Jesus Christ. Correct. So, yun ang ibig kong sabihin diyan. Kaya ang nangyari, alam naman natin, nung nakita siya ni Joseph, kaling kay Elizabeth, napipi pa nga yung tatay ni John the Baptist, di ba, si Zacarias. Galing doon si Maria, pag uwi niya, buntis ngayon itong si Mary. Tatalikuran sana niya, pero nagpakita ang anghel sa kanya. Sabi niya, Jose, wag mong tatalikuran si Maria sapagkat ang kanyang dinadala ay ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Una gusto niyang takbuhan si Maria, pero nung nalaman niyang the Son of God ang dinadala ni Mary, isang karangalan na maging poster father.
nung baby yon. Unique ang baby na yan. Very unique ang person yan. Amen? At the rest was history. Alam naman na natin. Kaya ang puso ng ating vlog na ito ay walang iba kundi ipakita yung pagiging unique ni Jesus Christ. Yung virgin birth na tinatawag. Amen? At alam naman natin na ipanganak siya ng maluwalhati sa sabsaban. Lumaki ang baby na yan. Tinuli siya at 8 days old, tinuli. Alam niyo ang pagtutuli niya, gusto kong sabihin sa inyo. Merong isang matanda roon na naghihintay. Makinig pong mabuti, importante ito. Merong isang matanda roon na naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas, Messiah sa wikang Hebreo. Hinihintay na nila ang Messias, no? Messiah. Amen. Sa tagal niyang paghihintay, abay, tumanda si Zacarias. Matanda na siya. Pero, alam niyo po ba doon sa templo, kapag dinadala ro ng mga babies, marami doong higaan ng mga bata. Napakaraming batang dinadala ro araw-araw. Parang pinapabless yung mga baby. Napakaraming baby doon, ino-offer. Ang daming mga bata roon. Maraming bata, maraming baby, tabi-tabian. Hindi mo mabibilang. Pero si Zacarias, no? Sa kabila ng kanyang katandaan, nilid siya ng Holy Spirit doon sa baby ni Mary. Siguro nagulat si Mary, although hindi na rin kasi nakita niya na si Gabriel. Alam niya yung baby niya, Diyos. Alam niya, very special yung baby niyang dala. Alam niyo yung kantang Mary, Did You Know? I-search niya sa Google, nakakaiyak. Nakakaiyak yun, tungkol sa nung baby pa si Jesus. Diba? Sa dinami-dami ng baby doon na nag-iiyakan, isipin mo na rin si Zacarias, siguro malabo na rin ang mata ng konti. Pero nilid siya roon sa tamang baby. Si Jesus pala yun nandun. Kasi tutuliin na si Lord 8 days old. Tapos, kinarga niya yung baby. Sabi niya sa Diyos, kay Lord, Panginoon, pwede na po akong mamatay sapagkat nakita ko na po ang inyong pagliligtas. Ibig sabihin, yung baby na ito, lalaki at mamamatay sa krus one day. Amen? At sinabi niya kay Maria, isang malaking balaraw ang tatarak at tutusok sa iyong puso. Kaya, nung kami po ay bata pa po, may mga nililibot na ribulto dito. Ito tama naman yung theology na dito. May nililibot po na ribulto, Mother Dolorosa. Si Mary yun, malungkot siya. May balaraw sa puso. Tama naman po yung theology kasi, di ba, si Mary tinarakan ng balaraw. Pag mahal na araw na po, yun, nililibot. Okay, tapos may balaraw sa puso. Kasi si Mary, makikita niyo yung anak niya na parurusahan, yung baby na kanyang kinakaray, yung baby na ayaw niyang padapuan man lang sa lamok, pinatay sa krus. Parang kinatay, ganon. Why? Because of His great love for us. Jesus loves all people. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Lahat ng kasalanan pinatawad niya na. Huwag nating kalimutan mag-share ng gospel. Huwag nating kalimutan i-share na si Jesus sa kanyang tronong mataas sa langit, bumaba, naging tao sa loob ng 33 years and a half. Why? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus, ibang klase. Hypostatic union. 100% God, 100% man. Amen? At ito pang gusto ko sabihin. Jesus came here. Jesus was born here to die. At marami pong mga experts na nagsasabi, ang birthday ni Jesus, September 29. Happy birthday, Jesus. Sige po.